Good morning po sa ating lahat, mga kabiyaya. Let us all stand up. And before we worship the Lord in spirit and in truth, magbatian muna po tayo. Let's declare, bless someone. Let's declare that in Christ we are charito, blessed and highly favored. Amen? Amen. At ayan, nalalapit na ang Kapaskuhan. We really enjoy the presence and the spirit of Christmas. And we know in our hearts that Jesus is the reason for this season. Amen? It's all about God's love. And we know the heart of the Bible in John 3:16. For God so loved the world. For God so loved me that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. And we have the precious gift. Amen? We have eternal life. And our worship is our response to God's love. As the Bible says in 1 John 4:19, we love because He first loved us. Verse 16, God is love. Verse 10, this is love, not that we love God, but God loved us. Amen? So now, let's enjoy worshiping the Lord and let's lift the name of our Lord Jesus Christ. Amen? It's worship time. Let's enjoy worshiping God. Let's give the Lord a best clap of praise, for He deserved the praises of His people. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Everybody, let's clap our hands to the Lord and feel the presence of God. Everybody shout. Ayo, ayo, ayo. Everybody lift your voice to God. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yes, Jesus, we are here to give you praise. Once again, Lord, I lift your name on high. Only Jesus. We love to sing praises with your people. I'm so glad you're in my life. We're so glad. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. Once again, sing and shout. You came
cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Yes, just feel the presence of the Lord. Oh, in your presence, there's fullness of joy. And I know we believe that Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Amen? Thank you for showing us the way. And by that, Lord, we will sing this again from our hearts. You came from here. Sing it. Show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Sing it with a joyful heart. Jesus, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name for the last time. Thank you, Jesus. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Yes, Jesus! Once again, malakas sa palakpak para sa ating tagapagligtas. The only way. Thank you, Jesus. We believe in you as we accept you as Lord and Savior of our lives. And because of that, Lord, we have the assurance in our salvation that one day we will be with you forever, enjoying your presence, and we will see you, we will meet you face to face. Lord, thank you because the story behind Christmas is all about the love of God. You provided the lamb. Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. That's why now we are holy and righteous before you. Let's remain in the spirit of worship and continue to praise the name of Jesus. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King of kings. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King of kings. We will worship the Lamb of glory. And we will worship the King. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, as the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. Oh, 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 we'll just tell them we're loving our King.
all this from our heart. With our hands, we will work. And with our hands lifted high, before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, as the world wonders why, we'll just tell them we're loved. Pwede po ba lahat po tayo? And with our hands, worship and sing. And can we lift our hands to our God? We come before you rejoicing, with our hands lifted high to the sky, as the world wonders why, we'll just stare. We love, thank you for your love, Jesus. Hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing, with our hands lifted high to the sky, as the world wonders why, we'll just tell for the last time, thank you for your love. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing, with our hands lifted high to the sky, as the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. Whoa, 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 we'll just tell them we're loving our King. Whoa, 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 we'll just tell them we're loving our King. Jesus. Thank you, Lord. Now we can respond to your love, Lord. We can respond to your love. And even to the people, oh God, we can show the love of God, the unconditional love of God. Thank you, Lord. It's not about us. It's all about you, Father, giving your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit who is working in us and through us, Lord. Lord, salamat po sa lahat ng katotohanan ng iyong mga salita na amin pong nararanasan, na-enjoy. This is the result of your love, O God, and the result of your finished work on the cross. Kaya naman, Panginoon, habang buhay, kami magpapasalamat. We are forever grateful for what you have done on the cross. Once again, we give you the highest glory, honor, and the highest praises. Be lifted up. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Thank you. To God be all the glory. Thank you for His presence. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands. Praise God. Praise God. Well, how are you today? All is well. Pakibati naman ng katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Do you always believe that? I'm sure you do. Do you confess that every day?
Let's do that today. Everybody say, I am Charito. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Let's give the Lord a good clap of praise. Well, good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito. Ako po si Bishop Emmy at ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. And also joining us online, our full grace brothers and sisters from different parts of our country. Luzon, Visayas, and Mindanao, and also from over 40 international locations. Welcome everyone. Palakpakan natin si Lord. Welcome. Welcome everyone. Thank you for joining us today via online broadcast. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform, mga kabiyaya, para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama niyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang nuggets of grace sa Reels platform ng Facebook, Real Grace on Reels. Don't forget to like and share po sana mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po nating ibahagi ang masaganang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa gamit ang platform na ito. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace on Reels. Please prepare your communion elements, mga kabiyaya. Pagkatapos ng mensahe na ito, magkakaroon po tayo ng banal na komunyon. Sama-sama at sabay-sabay po nating ipagdiriwang ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. If you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. One more time, louder than that. Today is your healing day. We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your blessing day. Today is your healing day. Today is your miracle day. If you believe that, shout amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Let me encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. You may want to send us digital stars as you support this ministry and our vision of reaching our nation and beyond with the message of full grace. Palagi ko pong sinasabi sa inyo mga kabiyaya at sana hindi po kayo napapagod ito marinig dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ko napapagod palaging ipaalala ito sa inyo na ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord.
That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You're worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan, mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center, here at the very entrance of NLEX, Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us online. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kabiyayang naparito sa loob ng bulwagang ito para sama-sama nating sambahin ang Panginoon sa spirito at katotohanan. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. One more thing, para po sa mga nagtatanong patungkol sa mga booklets and e-books ng EMI na sinulat ni Bishop Emmy, our featured e-book today is entitled, Ang Paglalakbay sa Kapaskuhan. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamagitan ng Charito Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Para po sa mga kabiyaya po nating naghihintay sa release ng first ever Full Grace Daily Devotion, our Daily Grace 2024 e-book. Our Daily Grace Devotional for January 2024 is now available. This e-book is not for sale. This is our thank you gift for your minimum offering of 200 pesos towards supporting our mission to bring the message of full grace to our nation and beyond. For more information regarding our Daily Grace Devotional ebook 2024, please connect with us through Charito Shop, or better yet, through the EMI page. You can see the link on your screen. Opisyal na pong nagtapos ang registration ng EMI Camp 2023 and everyone is ready to go. EMI Camp 2023, December 26 and 27, Caliraya Resort Club, Lumban, Laguna, with the team, when facing a great mountain, shout, grace, grace, grace. Let's do this again. When facing a great mountain, shout, grace, grace, grace. For the last time, when facing a great mountain, shout, grace, grace to it. Ang tema po na ito ay hango sa Zechariah chapter 4 verse 7. Ito po ay paghahanda para harapin natin ang taong 2024. Ano man ang mga challenges, ano man ang mga mountains na haharapin natin sa taong 2024, hindi tayo kailangan mapanghinaan ng loob sapagkat palaging tandaan, dakila ang grasya ng ating Panginoon. Grace is greater than all. Therefore, when facing a great mountain, what do you do? Shout! Grace, grace, grace. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Praise God! Everyone is practically excited. Promise, super
super blessing po ito. Isang malakas na clap offering para kay Lord. Well, it's Christmas season and New Year is fast approaching. I would like to invite you to join us in our 2 remaining major gatherings in this holiday season. Number 1, Christmas service. Tomorrow, December 25, Monday, on 3 schedule of services, 6 a.m., 8 a.m., and 10 a.m. Take note, only morning services, no afternoon or evening services. Number 2, year-end service on December 31, 2023. Sunday, also on 3 schedule of services, 6 a.m., 8 a.m., and 10 a.m. Take note, only morning services, no afternoon and no evening services. All services are held here at EMI Center. Merry Christmas and Happy Holidays. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are going to continue our series on The Bible Explains, part 124. Today we're going to talk about the gift of His presence. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us this afternoon. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Thank you for these beautiful people who came here to honor you, to bless you, and even those who are joining us via online. What a beautiful day. What a beautiful experience in your presence. For in your presence there is fullness of joy, and the joy of the Lord is our strength. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Sa tuwing dumarating po ang panahon ng Kapaskuhan, maraming mga tao ang nagdiriwang sa iba't ibang pamamaraan at mayroon ding iba't ibang mga kadahilanan. Kung minsan nga lang, ang pagdiriwang ay nagiging masyadong materialistiko na kung nakakalimutan na rin ang tunay na diwa ng Pasko. Kaya mahalaga rin po sa mga ganitong pagtitipon na sariwain po natin kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng Pasko. Let me just remind you, walang bagong mensahe ang Pasko. But make no mistake about it, ang mensaheng ito hindi po naluluma sapagkat ito'y palaging nagpapaalala sa atin kung bakit may rason tayo para magdiwang. Ang naganap na unang Pasko, some 2,000 years ago, ay hindi po nagkataon lang. Ito po ay inihula ng mga propeta bago ito nangyari. In fact, Prophet Isaiah prophesied 800 years before it actually happened. Let me show you the scripture. Isaiah chapter 7, verse 14. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel. Ito po ang hula na ibinigay ni Propeta Isaiah. Pagkalipas ng 800 taon, ito po ay natupad at natupad ito nung unang Pasko. Matthew chapter 1 verse 22 and 23. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, referring to Prophet Isaiah. Verse 23, the virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Nang inihula po ito, some 800 years bago ito nangyari, binanggit na rin po ang pangalang Emmanuel, pero hindi po binigay ang kahulugan. Pagdating sa bagong tipan ay ipinaliwanag ang kahulugan ng Emmanuel.
Ang spelling na Emmanuel na I, yan po ang Hebrew spelling. I-M-M-A-N-U-E-L. Hebrew po yun. Ang spelling na E, E-M-M-A-N-U-E-L, ay English version. Parehas naman po yun, tama. Depende sa version na gagamitin nyo. Kung Hebrew version, Emmanuel with I. Kung English version, Emmanuel with E. Parehas din naman ang kahulugan. Danga lang, maliwanag po kasi sa Hebrew. Sa Hebrew po yung in, yan po yung preposition, ang ibig sabihin with. Yun naman pong nu o nu is also a preposition which means us. When you put that together, Imanu, meaning with us. Ang L naman ay God. When you put that all together, Emmanuel, meaning God with us. Kasama natin ang Diyos. Sa makatwid, ang naganap na unang Pasko ay kailangan makita natin ng larawan ng sanggol na ipinanganak ay Diyos, kasama natin ang Diyos. Maraming mga tao hindi po nakikita ang larawan na ito sapagkat tila natatakpan yata ng masarap na pagkain, bagong damit, bagong kagamitan, maraming bonuses, pera, masarap na pasyalan, so forth and so on. Pero kailangan nating makita na ang sanggol na ipinanganak sa sabsaban ng Bethlehem ay Diyos na nagkatawang tao. Sapagkat yung sanggol na ipinanganak ay tinawag na Emmanuel, meaning kasama natin ang Diyos. Sa makatwid, yung sanggol na ipinanganak in human form ay Diyos na sumasa atin. Paano po ito ipinaliwanag sa atin ng banal na kasulatan? John chapter 1 verse 1 and 2. The Apostle John writes, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning." Ang dalawang talata na nasa inyong harapan ay isa sa mga napakaraming mga verses na nagpapatunay ng pre-existence of Christ before He was born on that first Christmas. Kasi may mga naniniwala na si Kristo ay nagsimula lang umiral nung ipinanganak nung unang Pasko ni Maria, which is very wrong. Bago po naganap ang unang Pasko, meron po siyang pre-existence. Ibig sabihin, umiiral na po siya bago pa naganap ang unang Pasko. How do we know? Now look at the scripture again. In the beginning was the Word, not just a word, but the Word, Hologos. The Word was with God, and the Word was God. He, referring to the Word, was with God in the beginning. Ang sabi ng ibang relihiyon, si Jesus di umano ay nasa isip lang ng Ama. Just a word, just a thought. Hindi pa siya nag-exist, nag-exist lang siya nung ipinanganak sa sabsaban ng Bethlehem. Kaya hindi sila naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo sapagkat wala silang paniwala tungkol sa pre-existence of Christ. Nagsimula lang di umano ang existence ni Christ noong unang Pasko, which is very wrong. Sapagkat ang tinutukoy na the Word o Hologos ay hindi po kaisipan lang. Una, ginamitan ng article, Hologos, the Word, not just a word. Pangalawa, sa original Greek text, ang logos ay nasa capital L o lambda sa alpabeto ng Griego. Ibig sabihin, kung ito ay may article na the, this must be very definite. Kung ginamitan ito ng capital letter, it must be proper noun. So, hindi ito ordinaryong kaisipan lang. And to stress the point, yun pong preposition na with can just give us a very good understanding. Sapagkat si Jesus ay hindi nasa isip ng Ama. Yung kaisipan ay nasa isip, pero si Jesus ay hindi kaisipan. Yung with, ang Greek word ay para, meaning beside, katabi. Kapag katabi, wala sa isip. Pwedeng nasa isip na hindi katabi. At pwedeng katabi na wala sa isip. Si Jesus ay hindi kaisipan lang. Si Jesus ay ang salita. Ang salitang ito ay kasama ng Diyos mula pa sa simula. Ang salita na ito ay hindi po basta salita. Ito'y persona.
And how do we know that the Word is a person? Look at verse 2. He was with God in the beginning. Yung he is a personal pronoun. Saan po ba ginagamit ang he? Sa bagay o persona? Sa persona. Hindi po pwedeng gamitan ng personal pronoun ang thing or thought. Ang pwede lang gamitan ng personal pronoun is a person. Therefore, the Logos is a person. A person who is with God from the beginning. Now, be that as it may, they even move to discredit the idea by saying, all right, sabihin na natin na si Kristo ay mayroong pre-existence, pero kailan? And then they highlight the article the, in the beginning. Ayon sa kanilang argumento, na yung article na the highlights the idea na mayroong starting point. For example, in the morning. May starting point? Wala. Meron. When I say in the evening, may starting point o wala? Therefore, naging disadvantage yung article na the, sapagkat lumalabas na existence si Christ ay hindi kasabay ng Ama mula sa walang hanggan, only existed in a certain point. When is that? We do not know, but hindi siya kasabay ng Ama from eternity past. He was just created by the Father in a point somewhere out doon sa nakaraan na we do not know when. Now, in that case, we need to look at the original text. Because someone has to make a shot. Pero hindi tayo papayag na yung decision ay base lang sa opinyon ng kahit na sino, lalo na kung ang usapin ay isang importanteng doktrina patungkol sa persona ni Hesus Kristo. When you look at the text, surprisingly, wala po yung article na the. The. Wala po. It's not there. It was only supplied by the translators. That is why you can read in the original en arche. En in arche, beginning. In beginning. In the absence of the in the original, that shows that kung gaano man ang walang hanggan na naroon ng Ama, ganun din walang hanggan naroon ng Anak sapagkat sila'y magkasama. Woo! Hallelujah! Now, do you understand why I always emphasize the importance of proper interpretation? Now, I cannot overemphasize this. That's why I'm telling my fellow pastors dito po sa Full Grace Community, study the Word. Tignan natin yung paanong paghati-hati ng tama. Isa sa prinsipyong gumagabay sa atin ay interpret the text according to its context, according to the original word used. Pagka nagkaparehas ang original word, ang titimbre o pipito ay ang context. That as we look at this, maliwanag na si Jesus ay merong pre-existence before He was born. Sa makatwid, umiiral na si Jesus bago naganap ang unang Pasko. Anong nangyari sa Kanya? Now, let's go to John chapter 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. The glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Napakahalaga po nung word na flesh. Ang Greek word na ginamit po dyan ay sarx. Ang ibig sabihin po ng sarx ay human nature, not sinful nature. Although ang word na sarx ay ginamit in different ways and forms. Isa sa mga ginamit pong kahulugan niyan ay sinful nature, but not applied to Jesus. Sinful nature because we all came from Adam. Jesus did not come from Adam. Jesus is the second Adam. Kaya siya po'y merong human nature minus the sinful nature. This explains why Jesus did not commit sin. And this explains further, that's why we commit sin. Kasi minana natin kay Adan yung kanyang sinful nature. Romans 5:12, dahil sa pagbagsak ni Adan, tayong lahat ay naging makasalanan. Kailan tayo naging makasalanan? Nung bumagsak si Adan. Lahat tayo galing kay Adan, ipinanganak tayong makasalanan. Nung ipanganak ka, makasalanan ka na. Anong gagawin ng ipinanganak na makasalanan? Magkasala. Kaya yung pagkakasala ng tao, natural dahil siya ipinanganak na makasalanan. Hey, listen to me, especially those who are watching this broadcast. You are a sinner not by choice, but by chance. That is why God cannot condemn you by mere chance. God is giving you an opportunity to choose between right and wrong. Reject or accept the grace of God.
Because God cannot send people to hell by the sin Adam committed. That is the height of injustice. For God's sake, hindi matatanggap ng iyong kaisipan na pagdusahin ka ng Diyos sa impyerno dahil sa kasalanan ni Adan. Mga kapatid, ang ginawang kasalanan ni Adan, tayo nalugmok sa kasalanan. Pero hindi naman po yun ang buong istorya. Meron pa pong istoryang kasunod. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo para akuin ang ating mga kasalanan. Ang pagiging kay Adan, it's a matter of chance, kapalaran. Ang pagiging kay Kristo is a matter of choice. That's why you have to choose. First, you have to choose to listen to the gospel. And then, pag narinig mo yung gospel, darating sa iyo ang faith. Sabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing the word. Pag dumating sa iyo ang faith, tatawag ka. Romans 10:13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Hindi ka tatawag kung wala kang faith. Hindi ka magkaroon ng faith unless you decide to listen. You are a pre-moral agent. Walang pwedeng pumilit sa iyong makinig. That's why Jesus said, ang may pandinig, makinig. Kasi hindi pwedeng pilitin ng tao makinig. Kaya may mga taong mukhang nakikinig, parang nakikinig, umaarting nakikinig, pero hindi nakikinig. Sapagkat walang pwedeng pumilit sa iyo makinig. But this is the great news. Kapag pinasyahan ng tao, pakinggan ko nga yan. Yun ang pinakamahalagang pasyang pwede niyang gawin. Dadating ang pananampalataya. At pag dumating ang pananampalataya, tatawag siya. Pagtawag niya, ligtas siya. At pag naligtas siya, ligtas na siya magpakailan-kailan paman sa grasyang ibinigay ng Diyos. Can you say amen? Amen? Jesus did not commit any sin. Why? He had no sinful nature from Adam. We commit sin continually because we inherited the sinful nature of Adam. Kaya po si Jesus, mga kapatid, ay only begotten of the Father. Now, look at the text. You can see this on your screen. The word begotten comes from the Greek word monogenes. Ang monogenes ay combination ng dalawang salita. Mono and genes or genos. Mono meaning single. Now, you don't have to be genius to know that. Mono meaning single. Genes or genos meaning life, origin, family, breed, or brand. Meaning, listen up, meaning the Word, the Son, the Lord Jesus share with the same life, the same origin, the same family, the same breed, and the same brand with the Father. Therefore, if the Father is God, the Son cannot be not God. Kung ang Ama ay Diyos, hindi pwedeng hindi Diyos si Jesus. Otherwise, He cannot be monogenes. Now, let me ask you a personal question. I hope you don't mind asking this. Meron po ba kayong kamag-anak na hayop? Now, by the way, I look at it, nag-iisip yung iba. Parang hinahanap nyo kung meron nga kayong kamag-anak na hayop. The answer is none. Hindi kayo pwede magkaroon ng kamag-anak na hayop. Dahil ang kamag-anakan po ay hayop sa hayop, tao sa tao, Diyos sa Diyos. That is what you call the law of kinship or kamag-anakan. Hindi pwede magkaroon ng kamag-anak ang tao na hayop. Kasi pwede maging kamag-anak ng tao ay tao, hayop, hayop, Diyos ay Diyos. Kung si Jesus ay kamag-anak ng Ama at siyang bugtong na anak ng Ama, kailangan mag-share siya kung anong mayroon ng Ama. Kaya kung Ama ay Diyos, hindi pwedeng hindi Diyos ang anak. You will have a big problem there. Because He cannot be monogenes unless He is God, the same as the Father. Now, bakit po natin sinabi ang bagay na yan? Kasi ang storya ng orihinal na Pasko, ang Diyos nagkatawang tao. Si Jesus, bago nagkatawang tao, ay Diyos. Now, alam ko ang iniisip ng iba. Parang naglalaro sa isip nila, tayo naman anak din ng Diyos. Diyos din ba tayo? Na ang pagiging anak natin ng Diyos ay hindi katulad ng pagiging anak ng Diyos ni Jesus. Jesus is the Son of God by virtue of generation.
We are the children of God by virtue of adoption. Sa Greek, ang tawag kay Jesus, Huios Theos, the Son of God. Sa atin ang tawag, Huios Thesia, adopted child. Tayo po'y inampun. Kaya mababasa nyo sa turo ni Apostol Pablo, we are adopted into the family of God. Kinupkop tayo, tinubos tayo, inangkin tayo. In fact, sabi sa Bible, lahat ng sa kanya ay tumanggap, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Si Jesus ay Diyos bago siya nagkatawang tao, at nung siya'y magkatawang tao, hindi nawala ang pagka-Diyos. Now, may mga kaisipang tulad nito. Siya'y Diyos, nung magkatawang tao, pumasok yung pagkatawang tao, umalis yung pagka-Diyos. Sa kaisipang yun, yun pong humanity, ni-replace yung kanyang divinity, which is wrong. Hindi yun ang teaching ng Bible. Ang teaching ng Bible, bago siya nagkatawang tao, siya ay Diyos. Nung siya'y magkatawang tao, binalutan ng katawang tao ang kanyang pagka-Diyos. Hindi nawala, hindi hinubad. Binalutan. Ibig sabihin, ang nakikita sa labas ay humanity, but inside the divinity. How do we know for sure? Nang si Jesus ay pinanganak sa sabsaban ng Bethlehem, you will remember this. The three wise men, assuming that there were three, but there can be more, based on the gifts, dahil tatlo yung regalo, akala natin tatlo lang yung dumalaw, pero pwede rin namang mahigit pa sa tatlo. But kung gaano man karami, kasi alam nyo, kamisa sa mga okasyon, hindi lahat ng pumupunta ay may regalo. Kaya there is a possibility na marami sila, pero yung regalo ay tatlo, kasi yung regalo na yon ay nangangahulugan po ng prophetic gesture. And we'll talk about that probably on Christmas. Now, I said that to let you know, nang dumating po yung wise men from the east, what did they do? When they saw the child, the Bible says, they worship Him. Only the child. Pero tatlo ang nandun. Joseph, Mary, and Jesus. Shortcut, Sus Mar Joseph. Yun ang shortcut nun. Sus, para kay Jesus. Mar, para kay Maria. Sep, para kay Joseph. Kaya kapag tinawag mong Sus Mar Joseph, ibig sabihin po nun, the Holy Family. And that's the way they do that. I'm sure, naalala nyo pa, ginagawa nyo yan nung hindi kayo born again. And I'm sure, hindi nyo yan ginagawa na ngayon sapagkat born again na kayo. Can you say amen? Now, sino lang ang we worship? Yung baby. Oh, sabi na, meron bang baby God? Tanong ko kayo, meron bang baby shark? Oh. Sa mga mag-iisip ka, hindi po yung baby ang God. Ang God po ay yung nandoon sa katawan ng baby. Now, did you get that? Yung baby po is only the incarnation, but the divinity inside that baby. Kaya nag-worship. We worship po si baby Jesus. Hindi ho yung baby, kundi po yung divinity inside the baby Jesus. Nang siya po'y lumaki na, ang daming incidents sa Bible, He was worshipped by His disciples, He was worshipped by many people, pero there is no incident that Jesus refused any of them. Walang pagkakataon sinamba siya, tapos binawalan niyang sambahin. Lahat ng record sa Matthew, Mark, Luke, and John, ang mga worship na inoffer sa Kanya, word for word, they worship Him. The disciples worship Him, and Jesus did not reject the worship. Now, think with me, my dear brothers and sisters. Kung hindi sa Diyos, assuming na sabi nila hindi sa Diyos, tapos tinanggap niya ang pagsambang nauuko lamang sa Diyos, nagkasala po si Jesus ng kasalanan ng pamumusong sapagkat tinanggap mo ang pagsambang hindi marapat para sa iyo. Kung tinanggap niya ang pagsamba na marapat lang sa Diyos, maliwanag mo maintindihan, si Jesus ay Diyos. Sapagkat siya'y sinamba at ang Diyos lamang ang dapat sambahin. Nang dumating si Pedro sa bahay ni Cornelius, Acts chapter 10,
lumuhod si Cornelio sa harapan ni Pedro. Akto ng pagsamba. Pinatayo siya ni Pedro sapagkat hindi tumatanggap si Pedro ng pagsamba dahil alam niyang hindi siya Diyos. Sa Book of Revelation, mababasa po niyo nang makita ni John ang angel, siya po ay yumuko at sumamba sa anghel. Pinatayo po siya ng anghel sapagkat ang anghel ay hindi sinasamba. Maliwanag po sa Matthew chapter 4, ang Diyos lang ang dapat sambahin. Kaya kung si Jesus ay hindi Diyos at siya'y sinamba at tinanggap niyang pagsamba, nagkasala siya. Baliktarin natin. Kung siya'y sinamba at hindi naman niya ito tinanggihan, manapay tinanggap niya, maliwanag, si Jesus ay Diyos. Amen. Amen. Christ is God because He shared with the same light, origin, family, breed, and brand with the Father. Minsan sa isang pumosong tabloid ay nakalagay ang headline, babae, nagsilang ng isda. Na alam nyo hindi pwedeng mangyari. Pero alam nyo naman ang laro ng tabloid para mabenta lang yung kanilang dyaryo kung ano-ano nilalagay sa headline. Alam nyo hindi pwedeng mangyari yung babae magsilang ng isda. Not in this world, not even in other worlds. That is impossible. Maliban lang kung yung pong babae ay ginahasa ng pating. Which is another impossible. Sa makatwit, hindi pwede ang tao magsilang ng hayop. Kasi labag yan sa batas ng kamag-anakan. Si Jesus, hindi pwedeng hindi Diyos. Sapagkat si Jesus ay ang bugtong na anak ng Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus. Now, how do we know for sure? Now, look at the text. 1 Timothy chapter 3, verse 16, the Apostle Paul writes, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Sarx. Flesh. Katawan tao. Tagalogin natin. Dakilang hiwaga ng kabanalan, wala ng pagtatalo. Ibig sabihin, hindi kailangan pagtalunan. Wala ng pagtatalo. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Sinong nagkatawang tao? Ang Diyos. Again, ang Diyos nagkatawang tao. Sinong nagkatawang tao? Ang Diyos. Hindi pwedeng magkatawang tao ang dati ng tao. Mahirap pang intindihin yun. Pwede kang magkatawang tao kung hindi ka dating tao. Kaya si Jesus ay nagkatawang tao. Meron siyang dating kalagayan bago siya nagkatawang tao. Yun po yung kanyang pagka-Diyos. Nakasama ng Ama walang hanggang nakaraan. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga kausap na Hudyo, bago pa'y pinanganak si Abraham, ako na. Hindi nila matanggap at gusto nilang batuhin si Jesus. Sapagkat para sabihin mong bago si Abraham, ikaw na. Wala ka pang 50 anyos, umiiral ka noon pa. Totoo naman, si Kristo'y umiiral noon pa man. Kaya lang naman po siya ipinanganak sa sabsaban ng Bethlehem noong unang Pasko ay para isakatuparan ang plano ng pagliligtas. Can you say amen? Colossians chapter 1 verse 15. The Apostle Paul writes, He, referring to Christ, is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Very interesting po yung word na image. Ang Greek word po ay icon. That's where we get the English word icon. Magkaiba spelling pero parehas ang bigkas. Icon. Ano ibig sabihin ng icon? The embodiment. Kaya pag sinabi mo, Jesus is the icon of the invisible God, the God who cannot be seen is being embodied in the person of Jesus. When you look at Jesus, you are seeing God in His person because He is the embodiment. Listen. You cannot be the embodiment of anything or anyone if you do not possess the qualities of what you embody. Bago ka maging embodiment, nasa iyo yung katangian ng ini-embody mo. Paano magiging embodiment si Jesus ng Ama kung wala siyang katangian na mayroon ang katangian ng Ama? Na pinaliwanag na Apostle Pablo kung ano ang ini-embody ni Jesus. Dito rin, sa Colossians chapter 2, verse 9. Furthermore, he writes, for in Him, referring to Christ,
dwells all the fullness of the Godhead bodily. Yung pong word na Godhead, ang Greek word na ginamit po ay theotes. Now, look at the screen. Please tell me, help me up here. What is the meaning of theotes? The qualities of being God. That is what is being embodied. That's why in Colossians 1:15, He is the icon. He is the embodiment of what? He is the embodiment of who God is, of what God is. Because you cannot see God. When you see Jesus, you have seen God. Because Jesus is the embodiment of who God is and what God is. Yun pong bodily, somatikos, ang Greek word soma meaning body. You can see the invisible God in the body of the one who embody the invisible God. Now, tignan natin ang verse na ito sa iba't ibang version. And let's try to look at the translations and how the translators play different translation on this verse. Colossians chapter 2 verse 9 from NIV. For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. The fullness of the deity lives in Christ in bodily form. Meaning, nung siya'y magkatawan tao, hindi ho nawala ang pagka-Diyos. Dahil kung hinubad niya ang pagka-Diyos, hindi siya pwedeng sambahin. Kung hinubad niya ang pagka-Diyos, hindi po siyang pwedeng gumawa ng gawaing Diyos lang ang magagawa. For example, ang pagpapatawad. Natatandaan niyo yung isang tagpo na habang nagtuturo si Jesus sa isang silid, nabuksan ang bubungan at may ibinaba na isang paralitiko na ibinaba ng 4 na magkakaibigan. Remember that story? Nagbabasa ba kayo ng Bible? Okay. Di kasi kayo sumasagot eh. If you remember that story, sabi ni Jesus doon sa mga taong naroon, sabi niya, friend, kaibigan, lakasan mong yung loob. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Antindi. Nagbulungan yung mga tao, Sabi ng mga tao, pamumusong. Ang Diyos lang ang makakapagpatawad. Tama yung sinabi niya, Diyos lang makakapagpatawad. Nagpatawad si Jesus. Ano si Jesus? Yung pa naman mahirap intindihin. Si Jesus ay Diyos dahil nagawa niya ang gawaing Diyos lang ang makakagawa. Kaya si Jesus kahit nasaan yung tao, nananatiling Diyos. Hindi po hinubad ang pagka-Diyos, hindi ho pinalitan ang pagka-Diyos, nananatiling Diyos, binalutan. Human flesh, nilagyan ng human flesh sapagkat yun ang kailangan dito sa mundo na ito. Para makapasok ka sa mundo na ito, kailangan dumang ka sa tiyan ng ina. Kaya anak ka ng ina mo. Wala ko sinasabing masama. Tama lang ang sinasabi ko, di ba? Tama po ba yung sinabi ko mali? Dahil kung mali, ipapabura ko. Doon sa mga nanonood sa broadcast, anak ka ng ina mo. Tama yon. Di ko lang alam kung tama ang intindi mo. Pero tama yon. Sapagkat tayo, mga kapatid, para maipanganak sa mundo na ito, kailangan ng ina. Parang papasok ka sa isang bansa, para maging legal ang entrance mo, kailangan mo duman sa immigration. Ang immigration sa mundo na ito ay ang tiyan ng ina. Tatanungin ko kayo, lahat ba kayo doon dumaan? Paano nyo nalaman? Dahil sinabi ng nanay nyo at meron kayong birth certificate na kayo ipinanganak. Kasi kung nandito ka na hindi ka doon dumaan, tawag sa'yo alien. Illegal entry. Kaya si Jesus hindi pwedeng hindi dumaan sa sinapupunan ni Maria. Kasi magiging illegal entry. Kumbaga, hindi pa nagsisimula, mali na agad. Paano niyang gagawin ang isang malaking bagay na tama kung mali ang simula? Ang malaking bagay, iligtas tayo. How can He do that when He started on the wrong foot? Jesus started it right. Ang walang hanggan, nagkaroon ng hanggan. Pumasok sa sinapupunan ng ina, lumabas sa sinapupunan ng ina.
Tiniis lahat ito ni Kristo sapagkat nasa likod tayo ng kanyang isip, ang kanyang iniisip. Matapos ko lang ito, lahat ng sasampalataya sa akin ay magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Colossians chapter 2, verse 9 from today's English version. For the full content of divine nature lives in Christ in His humanity. Ang ganda. Pero tignan niyo ang susunod. Mas maganda. Colossians 2:9 from the New Living Translation. For in Christ lives all the fullness. Not some of the fullness, not parts of the fullness, but how many of the fullness of God? All the fullness of God in human body. So while in human body, 100% God, 100% man. Well, I know this limited peanut brain cannot fully comprehend that. You know why? Wala pa tayong nakitang katulad niya. There is no way we can understand because we understand by comparing. Kanino mo i-compare si Jesus? Nag-iisa lang siya. Unique, one of a kind. Hindi po siya 50-50. Yung 50-50 tawag doon, hybrid. 50 gasoline, 50 electric. Hybrid ang tawag doon. Hindi po siya 50% God, 50% man. Hybrid. Hindi po siya hybrid. Ang tawag sa kanya, hypostatic union of two natures in one person, in the person of Jesus. Well, that's amazing. Kahanga-hanga. At tama naman, kahanga-hanga talaga ang ating tagapagligtas. Wala siyang katulad. Shout amen. Hebrews chapter 1 verse 3, letter A. He, referring to Christ, reflects the brightness of God's glory. Look at the next line, and is the exact likeness of God's own being. Exact likeness of God's own being. Yung pong word na being, ang Greek word po ay hypostasis, meaning exact substance, exact makeup, exact who you are and what you are. Exact likeness. And this explains why Jesus said, he who has seen me has seen the Father. Because Jesus is the exact likeness of the Father. Now look at the verse. John chapter 14 verse 8 to 9. Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered, don't you know me, Philip? After I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. Sa wikang Pilipino, ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit naman? Kasi siya ang eksaktong larawan ng Diyos na hindi nakikita. Amen. Amen. Now, let me give you 5 reasons why would Jesus say this. 5 dahilan kung bakit nasabi ni Jesus, ang sino man nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Well, may pagtatapat ako bago ko ibigay ang 5 reasons. Ang pinakamabilis na interpretasyon niyan ay si Jesus ang Ama. Tulad ng ginagawa ng ibang relihiyon, si Jesus ang Ama, which is very wrong. Ang tawag po namin sa theology, oversimplification. Para mailagay natin ang Diyos sa box at mailula natin sa ating limitadong kaisipan, let's simplify it. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama, sa makatid siya ang Ama. That is wrong. You're putting God in a box trying to explain the divinity with this limited peanut brain. Mga kapatid, there is mystery. You have to keep the mystery. Hindi natin kapantay ang Diyos. Walang sapat na kaisipan ng tao para maipaliwanag ang Diyos. Kapag kaya mong ipaliwanag ang Diyos, kapantay mo na ang Diyos. At sinong sasambahin mong kapantay mo? Hindi ba ang sinasamba mo isang mas mataas kaysa sa iyo? So if you can explain God, then you can just say, God is just like me. Mga kapatid, bakit po may mga atheists? Because they try to explain God and they can't. Sabi nila science,
is systematized knowledge. Everything must be explained. And they said, if you cannot explain, then disregard it. Who can explain God? No one can. Disregard it. Hindi dahil hindi mo may paliwanag, you just simply disregard it. Aminin natin, maraming nilikha ang Diyos sa mundo na ito that even ngayon hindi na ipapaliwanag ng science. Even medicine. Maraming bagay na hindi sila na ipapaliwanag. Pero they just accept it as a reality. Kahit hindi nila ma-explain. Patuloy pa rin tayong pinapahanga ng siyensya. Patuloy pa rin tayong pinapahanga ng medisina. Nag-iiba lang ang termino, nag-iiba-iba ang tawag, pero paano nangyayari? They just cannot explain everything. But they accept it. Dahil hindi mo may paliwanag ang Diyos, you just disregard it. No, it's wrong. You may not be able to explain God for the simple reason that God is bigger than you. And we stand in awe because God is awesome. Amen. God is awesome. Palakpakan natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Praise God. So let me give you 5 reasons why would Jesus say he was simious in the Father. Number 1, Jesus can say that because Jesus is monogenes to the Father. For a simple reason, he can say that he was simious in the Father because Jesus is monogenes to the Father. I already explained that kanina. Number 2, Jesus can say that because Jesus is the icon of the invisible God, which I already explained in kanina. He is the embodiment, the image, the icon of the invisible God. So, yung invisible ay naging visible in the person of Jesus. Do you understand that? Kaya siya po yung icon. Number 3, Jesus has the fullness of theotes bodily. Anong ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, yung theotes, the qualities of being God, brothers and sisters, is in Jesus. The fullness of the qualities of being God. Number 4, Jesus is the exact hypostasis of God. Jesus is the exact hypostasis of God. Hypostasis, the makeup, the substance, the likeness, the exact likeness of God. Kapag nakita mo si Jesus, nakita mo na ang Ama, sapagkat si Jesus ang eksaktong larawan ng Ama. Can you say amen? Number 5, Jesus is one with the Father. Just like what Jesus said in John 10:30, I and my Father are one. Ito po yung 5 reasons na naniniwala po tayo sa pagka-Diyos ni Kristo. Isa sa mga pinakamaliwanag na teaching ng Bible, which I believe very fundamental even to salvation. Kasi kung paniwala mo si Jesus ay tao lang, paano kang maililigtas ng tao lang? Kung ang paniwala mo si Diyos at hindi nagkatawang tao, paano kang maililigtas ng Diyos na hindi nagkatawang tao? Paano mababayaran ng Diyos ang kabayaran ng kasalanan? Ang kabayaran ng kasalanan ay? Hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Kung hindi siya mamamatay, hindi mabayaran ng kasalanan natin. Kaya si Jesus ay perfect Savior, sapagkat siya po ay Diyos at tao. Bilang tao, mamamatay siya. At bilang Diyos, ang kanyang kamatayan ay may infinite value enough to save the entire human race. Mga kapatid, sa kamatayan ni Kristo, binayaran niya ang utang ng lahat ng tao sa buong mundo. Amen! Why can we say that confidently? Wala siyang sariling utang na babayaran. Ang kanyang kamatayan ay pambayad sa utang ng buong sangkatauhan. Na kapag narinig mo ang mabuting balita at sinampalatayanan mo ito, ang kabayarang yan ay para sa iyo. Lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. That is why when Jesus incarnated himself in human flesh and was born on the first Christmas, he was called Emmanuel because God is with us. Yung baby na ipinanganak, God in human form. Amazing. Christmas is a celebration of God's presence.
That is why it is associated with worship. Kaya magkasama lagi ang Christmas and worship. Kaya kita ninyo, nakasanayan natin ang simbang gabi. Nakasanayan natin ang simbang Pasko. Kailan na lang nagbago ang maraming mga tao na Pasko na hindi nagsisimba. Pasko, nakalimutan nila ang simbang gabi. Pero marami pa rin. They keep the tradition because Christmas is very much related with worship. Christmas is a spiritual awareness of God's presence. God with us, the presence of God. Dinalaw tayo ng Diyos. Imagine, nung unang Pasko, dinalaw tayo ng Diyos sa persona ni Jesucristo. Na hindi po ito ang unang pagdalaw ng Diyos. Pero ito po ang unique na pagdalaw ng Diyos na hindi pa nangyari kailanman at hindi na mangyayari pagkatapos nito. May record sa book of Genesis that God would come down in the cool of the day and have fellowship with Adam. Amazing. Mababasa niyo po sa book of Genesis that God would come and meet with Abraham. Amazing. Many times. Ang tawag po ng mga theologian dyan ay theophanies. Theo, God. Panero, panis from the word panero, manifestation. The manifestation of God. Many of them. Moses experienced the many manifestations of God. Nagmanifest si God sa Israel in many ways. Haliging apoy, haliging ulap. Kay Moses, nagpakita ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng burning bush. And so many stories in the Old Testament. But this one is unique. Never happened before. And after this, never happened again. That's why the Apostle Paul called it mystery. The word mystery comes from the Greek word mysterion, meaning never heard. Mysterion does not imply hard to understand. It implies never heard. Meron na ba kayo narinig na Diyos na nagkatawang tao before it happened? The story? Wala. Yun lang. After this, meron pa ba na kwentong Diyos na nagkatawang tao? Wala na. Only this one. Ito lang ang unique story. That is why this is a very, very unique story in human history. Dinalaw tayo ng Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. So let me ask you this question. What does the gift of His presence imply in the context of Christmas? Now, lahat ng sinabi ko po sa inyo ay introduction pa lang. Kung akala nyo nagbibiro ako, hindi po. Sapagkat I laid the foundation for these 2 points. Alam nyo, kahit na mga magagaling na mga civil engineers, they know very well na hindi ka pwede magtayo ng mataas na building sa mahinang pundasyon. How can you understand the implication of God's presence in the context of Christmas unless you understand that God became flesh? So let me share with you the 2 implications of the gift of God's presence in the context of Christmas. Number 1, God understands us. Yan ang implikasyon ng pagdalaw ng Diyos. Naiintindihan tayo ng Diyos. Ang sarap pakinggan, di ba? Dahil maraming mga taong reklamo sa buhay, wala nakakaintindi sa akin. Wala. Lalo na po yung mga emosyonal at madrama sa buhay. Wala nakakaintindi sa akin. Walang nakakaintindi. Meron. Naiintindihan tayo ng Diyos. Kaya nga hindi niya tayo inuhusgahan. Now, look at the verse. John chapter 3, verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world. Why? Bakit hindi niya sinugo ang kanyang anak para husgahan ng mundo? Naiintindihan ng Diyos ang tao. Ang pagdalaw ng Diyos sa persona ni Jesucristo, Diyos na nagkatawang tao, hindi husgahan ng tao. Bakit? Naiintindihan ng Diyos. Kaya nagkakasala ang tao dahil sa mina ng kasalanan kay Adan. Bakit lumilipad ang ibon? Sapagkat natural sa ibon ang lumipad. Bakit ang isda ay lumalangoy? Kahit hindi siya nag-aral ng swimming lesson. Ang ibon lumilipad kahit hindi siya nag-aral ng flying lesson. Natural po ba sa ibon lumipad? Natural po ba sa isda ang lumangoy? Bakit po ang aso kumakahol? Kahit wala po siyang master's degree in barking. Natural po ba sa aso ang kumahol? Naintindihan niyo po ba yun o mahirap intindihin?
Tinatanong ko po kayo, naintindihan po ba yan o mahirap intindihin? Good. Very good. I'm impressed. This is good. Kung naiintindihan natin yan, bakit hindi maintindihan ng mga tao na ang tao ay nagkakasala dahil sa kasalanan ni Adan? Nang ipinarito ni Kristo ay alisin ang kasalanang ipinamana ni Adan upang ang taong tumanggap ng grasya, magbago ang buhay sa biyaya ng Diyos. Amen. That is why Jesus did not come to condemn anyone. Always remember, I'll give you example. Number one, He did not come to condemn. He did not condemn the woman caught in the act of adultery, but rather forgave her. Yung babaeng nahuli sa akto ng pakikipik, hindi niya kinondem. Hindi niya kinondem. Nilabag niya ang batas ni Moises. Lahat ng taong nasa paligid gusto siyang i-condemn. Tinanong siya ni Jesus, "Woman, where are your accusers?" She looked up and she looked around and said, "They're all gone." Jesus said, "Neither do I condemn you." Amazing. Hindi siya kinondemn ni Jesus. Why? Because Jesus did not come to condemn the world. Why? He understands us. Naiintindihan niya ang tao. Mahal niya tayo. Kung maiko-communicate lang natin sa mundo ang tamang mensahe, hindi condemnation. If only we can tell the world how God loved us so much, then people would come to Jesus and receive the love of Jesus. Can you say amen? Jesus did not condemn the woman. Number two, Jesus did not condemn Zacchaeus for his greed, but instead offered him a visit and saved him. Si Zacchaeus ay ganid, sakim sa pera, pero hindi siya kinondemn ni Jesus. Hindi po siya binroadcast, hindi po siya pinahiya. In fact, nung makita po siya, ang sabi niya, "Pupunta ako sa bahay mo." That is amazing. Pagdating sa bahay, natanggap ni Zacchaeus ang grasya ng Diyos. Nagbago agad ang buhay niya. Ang sabi niya, "Sino mang nadaya ko, babayaran ko ng 4 na beses. Ibibigay ko ang kalahati ng kayamanan ko sa mahihirap," na hindi nagawa ng kautusan, pero instantly nagawa ng grasya ng Panginoon. Ang hindi kayang gawin ng kautusan, kayang gawin ng grasya ng Panginoon. What did Jesus say after that? Nung makakain sila ng dinner, what did Jesus say? "Today, salvation has come to this house." See? No condemnation. There is visitation and there is salvation. Number 3, Jesus did not condemn the woman at the well for having 5 husbands, but instead gave her a new beginning. Nakausap ni Jesus yung babae sa balon. Nalaman niyang 5 asawa. Hindi niya kinondem. Hindi niya kinondem. 5 asawa, hindi kinondem. Hindi sinabi ni Jesus, "Wow! Grabe ka naman, babae ka. 5 asawa mo, ang landi mo." Did Jesus say that? No, Jesus did not. No, He did not say that. Naintindihan ni Jesus ang babae. Kaya ho siya naka-5 asawa ay sapagkat meron siyang hinahanap na hindi niya matagpuan. Sa unang asawa, pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5. Kung hindi sila nagtagpo ni Jesus, makakasampu ito. I'm not joking. Makakasampu ito. Kasi hindi siya titigil ng paghahanap. Hindi mo makikita sa asawa ang hinahanap mo. Kaya mga sinasabi ng iba, para sumaya mag-asawa, you are wrong. And that's being unfair to begin with. Grabe naman ang pressure na ibinigay mo sa partner mo, na kaya ako nag-asawa, gusto kong sumaya. Ibig sabihin, habang buhay ang magiging pressure niya, pasayahin ka. Anong sasabihin ng asawa mo? Sana all. Ako lang bang magpapasaya sa iyo? Hindi mo rin ba ako pasasayahin? Isn't it true that marriage should be mutual? Kaya sabi ng iba, kailangan mag-asawa para sumaya. That is wrong. Ang pag-asawa ay pagpapasya ng mga tao nasa wastong gulang. Kung magpasya kang mag-asawa dahil nasa wastong gulang ka, fine, no problem. Pero hindi para sumaya. Dapat masaya ka na kahit nag-iisa ka pa lang.
tapos mag-aasawa ka para yung kasiyahan mo, i-share mo sa magiging partner mo at kayo magiging masaya parehas sa grasya ng ating Panginoon. That is what marriage is all about. Amen. Kaya pinaliwanag ni Jesus Sabi niya, woman, sino mang uminom ng tubig mula sa balong ito palaging mauuhaw. Translation, woman, maghahanap ka ng 5 asawa, 6, 7, makasampu kang asawa, you'll still be longing for something. Pero sabi niya, try this one. Subukan mo ang tubig na ibibigay ko. Ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko, hindi na mauuhaw. Kaya kapag may mga tao po kayong kilalang babad sa bisyo, do not condemn them. Just give them an offer. My friend, ganyan din ako dati. Pero, sinubukan ko ito. Subukan mo. Do not condemn them. Kaya sila nagdodroga, kaya sila naglalasing, magdamag sa sugalan, papalit-palit ng relasyon because they are looking for something that would satisfy. And none can. Hindi kaya ng kayamanan, hindi kaya ng kaibigan, hindi kaya ng asawa, hindi kaya ng anak, hindi kaya ng apo, hindi kaya ng pera. Pero kaya ni Jesus. Kaya ni Jesus. Amen. That's why Jesus did not condemn the woman, gave her the new beginning. Can you say amen? Number 4, Jesus did not condemn the bloody woman who had touched him. Instead, he healed her. Yung babaeng inaagasan ng dugo, labag sa batas ni Moises, lumabas ng bahay at hawakan ng sinuman. Lumabas ng bahay, hinawakan si Jesus. Pero hindi siya kinondem. Hindi sinabi ni Jesus, yo, bloody woman! How dare you touching me? See, Jesus did not say that. Why? Because Jesus understands. She was desperate. If you read the whole story, naubos na ang kanyang pera sa pagpapagamot. What would a desperate person do? Tatanungin ko kayo, ano ang gagawin ng desperadong tao? Ubos na ang pera sa pagpapagamot. Wala nang malapitan. Wala nang makakuha ng tulong kahit saan. Mga kapatid, subukan nating tumingala. Laging handang saklolo ang ating Panginoon sa panahon ng ating pangangailangan. Can you say amen? Number 5, Jesus did not condemn Simon for denying him 3 times, but instead restored him. Amazing. Jesus did not condemn this man. He denied Jesus not once, 3 times. I do not know the man. I do not know the man. I swear I do not know the man. But Jesus did not condemn this man. In fact, nung mag-resurrect siya, nagpakita siya kay Mary Magdalene, sabi niya kay Mary Magdalene, tell my disciples I will meet them in Galilee, especially tell Pete, I'm going to meet him. Special mention pa yung mama. No condemnation. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ang mga simbahan, mga pastor at mga obispo sa panahon ngayon ay parang nagpakadalubhasa, i-condemn ang mga tao. Gayong sa Bible, ang sino mang na kay Kristo, wala ng condemnation. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. He understands us. Hebrews chapter 4, verse 15. The high priest, this high priest, referring to Christ, this high priest of ours understands our weaknesses, for he faced all of the same testing we do, yet he did not sin. Naintindihan niya. Alam niyang ibig sabihin ng betrayal. You're crying from the inside because you were betrayed by a friend. Jesus would just say, I know the feeling. I was betrayed by one of my own. I understand the feeling. Meron kang dinadalang mabigat na karamdaman. And Jesus would just say, I understand. Siya'y nabugbog at nasugatan. At sa kanyang sugat, pinagaling na tayo ng Panginoon. Naghihirap ka, naghihikahos ka. Sabi ni Jesus, I understand the feeling. Ang kaisa-isa niyang damit, pinagsugalan sa paanan ng krus. Namatay, inilibing sa isang hiram na libingan. Jesus said, I understand the feeling. Alam ko ang ibig sabihin ng
Wala kang pambayad. Alam ko ang ibig sabihin ng nakakaroon ka ng financial problem. Sabi ni Jesus, naintindihan ko lahat yan. Kaya kung wala nakakaintindi sa'yo, rest assured, naiintindihan tayo ng Panginoon. Kaya mayroong Christmas story. Shout amen! We have a loving Savior. Can you say amen? Number 2, I'll close with this. Number 1, He understands us. Rest assured. Number 2, God wants to save us. Ultimately, that is the purpose of Christmas. Now, look at the verse. John 3:17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world. How? Through Christ. That is God's purest intent. Kaya meron pong Christmas. Because Christmas is about salvation. Christmas is about salvation. God sent His Son to save us. Kaya pag ligtas ka na, may karapatan kang magdiwang ng Pasko sapagkat ang Pasko ay tungkol sa iyong kaligtasan. Amen. Luke 19:10, the Son of Man came to seek and save the lost. There is no way you can truly celebrate Christmas without salvation, because His presence in itself is a gift of salvation. Because the baby that was born on that first Christmas was named Jesus. Look at the verse, Matthew 1:21. Angel Gabriel was talking to Joseph in reference to Mary, his wife. She will have a son. And you, angel was talking to Joseph, you, the husband, you will name him Jesus. And pray, tell me why. Let's read that part. Why? One more time. Why? That is what Christmas is all about. Christmas is about salvation because God understands us and that God wants to save us. Let's see them again. It's a very important truth. 2 implications of the gift of God's presence in the context of Christmas. Let's read them out loud. Number 1. Number 2. Now, let me give you the life application. Number 1, celebrate the gift of His presence. Don't you miss that opportunity. Christmas is about worship. Worship is about celebrating His presence. Sana ang Pasko natin ay mapuno ng diwa ng pagsamba. Hindi lang pasyal. Hindi lang masarap na pagkain. Don't get me wrong, I'm not condemning anyone. You can enjoy all of that. But may we never forget to worship the Lord on this Christmas day because it is celebrating His presence in our lives. Number 2, appreciate the gift of salvation. Kapag nagmamantika na ang nguso mo sa sarap ng pagkain at tumataas na ang blood pressure mo, tumingala ka at sabihin mo, salamat po Panginoon, ako'y ligtas na. Bakit? Sapagkat sa lahat ng masarap na biyaya, bagong sasakyan, bagong bahay, katuparan ng iyong pangarap, so forth and so on. Lahat yan ay nangyari dahil may unang Pasko. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak at yung kanyang anak nagkalob sa atin ng kaligtasan. Kaya the mere fact that you are saved, that is what Christmas is all about. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Amen! Now, let's read them out loud. Life application. Number 1. Number 2. And the big idea is, in Christ, I have God's presence and I'm saved. Again, one more time, all together, what is the big idea? In Christ, I have God's presence and I'm saved. One more time, louder. In Christ, I have God's presence and I'm saved. Are you in Christ? Amen. What do you have?
God's presence. Are you saved? Merry Christmas. Yan ang tunay na Pasko. Merry Christmas. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved. That is what this broadcast is all about. Karoon ka ng opportunity because you are not watching this broadcast by accident. This is by God's divine appointment. God is calling you. God is touching your heart. Today is the day of your salvation. Kung nais mong maligtas, kung nais mong tanggapin, ang kaloob ng kaligtasan at manahan sa iyo, ang kaloob ng kanyang presensya, hindi lang nung unang Pasko, kundi ngayon at maging araw-araw ay Pasko para sa iyo. Tanggapin mo si Jesus. Receive Jesus today. Manalangin tayo ng pagtanggap. Sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, hinihiling ko po, taas natin ang ating dalawang kamay. If not asking too much, I would like you to join our visitors here in this gathering and also most especially those who are watching this broadcast in this most important prayer. Kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesus, hindi mo kailangan ipag-pray ito ng paulit-ulit because you're already saved. Pero hihilingin ko ito para sa ating mga visitors, doon sa mga nanonood sa broadcast at maging narito sa bulwagan na ito. Manalangin tayo ng pagtanggap, nakataas ang dalawang kamay, nakapikit ang mata, and let us pray. Ariin mo na ito isang personal mong panalangin. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sinumang sumunod sa panalangin ng tao sa puso sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa iyong biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Doon sa mga nanonood sa broadcast, kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa araw na ito, sa oras na ito, gusto naming sabihin mula dito sa EMI, welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. Tayo po ay dumako sa ating banal na komunyon. At doon sa mga nanonood sa broadcast, please get your communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanulo, dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama,
Maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Minsan pa, sabay-sabay, malakas. Ano po ang ating big idea? Isang beses pa, mas malakas. Are you in Christ? What do you have? Are you in Christ? Are you saved? Merry Christmas! Merry Christmas! Batiin mo ang katabi mo ng Merry Christmas. Praise God. May palakpakan, may kasamang hiyawan. Hallelujah. Come on, give Him praise. Praise God. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po, si Bishop Emmy. Kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito! Charito! Woo!